Maulang morning mga bata. So, pansamantala habang tayo ay walang pasok, narito ang Ma'am Joy online para kahit papaano ay makapagbahagi sa inyo ng ating mga aralin para sa linggong ito. Ito ang ating aralin para sa ating language ngayong ikalimang linggo. Sa nagdaang aralin ay nagkaroon na tayo ng talakayan tungkol sa pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao at hayop. Ang halimbawa ay guro. Dahil ito ay tao, ito ay pangalan. Ibon, ito ay hayop, kaya ang ibon ay pangalan. Masdang mabuti ang mga larawan, makikita natin, nariyan ang bahay, kwarto, banyo, kusina, at salas. Ilan lamang ang mga salitang ito na maaari nating gamitin tuwing tayo ay tutukoy sa lugar. Ibig sabihin mga bata, ang pangalan ay hindi lamang tumutukoy sa ngalan ng tao at hayop, ito rin ay tumutukoy sa ngalan ng lugar gaya ng mga nabanggit kaninang mga lugar sa ating bahay. Narito ang ilang panghalimbawa ng pangalan na tumutukoy sa lugar. Inuri natin ito sa pantangi at pambalana. Kung inyong matatandaan, ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan at nagsisimula sa malaking titik. Ang pambalana naman ay karaniwang ngalan at isinusulat sa pamamagitan ng maliit na titik. Narito ang mga halimbawa ng ngalan ng lugar. Una, Padre Garcia, tumutukoy sa bayan o munisipalidad. Banay-Banay, ngalan ng barangay. Lipa, ngalan ng lungsod. Most Holy Rosary Parish, pangalan ng simbahan. Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa lugar. Narito ang 5 item na pagsasanay kung saan kailangan tukuyin ang ngalan ng lugar sa bawat pangungusap. Number 1. Naglaro kami sa plaza kahapon ng hapon. Saan naglaro ang mga bata? Plaza. Iyan ang ngalan ng lugar. Number 2. Pupunta si Ana sa palengke upang bumili ng prutas. Saan pumunta si Ana upang bumili ng prutas? Palengke ang tamang sagot. Number 3. Ang aking lolo ay nakatira sa Baguio. Saan nakatira ang lolo? Baguio ay ngalan ng lugar. Number 4. Nagsimba ang buong pamilya sa simbahan tuwing linggo. Saan sumimba ang pamilya? Simbahan ang ngalan ng lugar. At panglima, nagsagawa ng programa ang mga guro sa paaralan. Saan nagsagawa ng programa ang mga guro? Tama, paaralan ay ngalan ng lugar. Matapos mga bata ang pangalan, isa pa rin sa ating mga tatalakayin ngayong linggong ito ay ang sanhi at bunga. At ilan sa mga salita na ginagamit upang ihayag ang dahilan o sanhi, ang epekto o bunga sa mga pangyayaring ating nararanasan ay una dahil, ikalawa kaya, ikatlo ay kasi. Tandaan, ang mga salitang ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng sanhi at bunga. Narito ang ilang halimbawa na nagsasaad ng sanhi at bunga. Number 1, walang pasok dahil sa bagyong Dante. Ang ating sanhi ay may salungguhit dahil sa bagyong Dante. Ang salitang dahil na may bilog ay palatandaan ng sanhi. At ang natitirang kulay asul, walang pasok, ito ang bunga o epekto. Number 2, dahil sa maulan pa rin, kaya modular ang pag-aaral ng mga bata. Ang ating sanhi ay dahil sa maulan pa rin, nagsisimula sa salitang dahil. At ang bunga naman ay nagsisimula sa panandang salitang kaya. Number 3, pinawala ng klase kasi malakas pa din ang ulan. Ang ating sanhi kasi malakas pa din ang ulan. Ang ating panandang salita para sa sanhi ay kasi at ang natitirang parirala pinawalan ng klase ay ang ating bunga. Para sa kalinawan, narito ang ibig sabihin ng bunga. Pag sinabing bunga, ito ang resulta ng sanhi o pangyayari na magiging batayan ng tao kung nabigo o matagumpay. At narito ang mga salitang hudyat na nagpapahayag ng bunga o resulta. Una, kaya o kaya naman.
Pangalawa, kung kaya. Pangatlo, bunga nito. At panghuli ay tuloy. Malimit sa mga salitang ito, ang nagagamit natin ay ang salitang kaya. Narito naman ang ibig sabihin ng sanhi. Pag sinabi nating sanhi, ito ay dahilan kung bakit naganap ang mga pangyayari. Ang mga salitang hudyat na nagpapahayag ng sanhi o dahilan, una riyan ay ang sapagkat, pagkat, dahil, dahilan sa, kasi, naging. So, ang malimit nating nakikita at nababasa na salitang hudyat para sa sanhi ay ang salitang dahil. Makikita natin dito mga bata ang unang pares ng mga larawan na nagsasaad ng sanhi at bunga. So una, kumain ng madaming candy si Kisses. Ito ang dahilan o sanhi. At ano ang naging bunga? Kaya sumakit ang ipin niya. Ano ang ginamit nating salitang hudyat para sa bunga? Gumamit tayo ng salitang kaya. Narito pa ang dalawang larawan na nagpapakita ng sanhi at bunga. Masipag mag-aral si Ethan. So, iyon ang sanhi o dahilan at naging bunga o epekto kaya mataas ang nakuha niyang marka. Ang salitang hudyat para sa bunga ay ang salitang kaya. At ito ang ating huling halimbawa ng sanhi at bunga. Nagpuyat si Buboy kakanood ng paborito niyang palabas. Yun ang sanhi o dahilan at ang naging bunga kaya naman nahuli siya sa klase kinabukasan. Ang salitang hudyat ng bunga ay salitang kaya. So sana mga bata naging malinaw sa inyo ang pagkakaiba ng sanhi at bunga. Tandaan, pag sinabi nating sanhi, ito ay dahilan. Ang ginagamit natin madalas na salitang hudyat ay dahil. At kapag bunga naman, ito ang epekto ng pangyayari. At ang ating salitang hudyat na malimit na nababasa ay ang salitang kaya.